Hello, hello, hello. Good morning sa inyong lahat dyan. Ayan, good morning sa ating lahat. Ngayon ay January 20, Saturday. So, day off na naman ni Marlab. So, dito muna tayo. Kasi, ayan, good morning sa inyong lahat dyan. Day off natin. So, i-meet ko yung isa kong kaibigan. At dito na lang kami yata mamaya sa park magpatambay kasi para hindi na ako mamasahe. So ayan. So ayan guys, makarelax na naman tayo ng isang araw. Makapagpahinga na naman tayo ng isang araw sa ating alaga. So update ko kayo doon sa aking alaga noong last vlog ko sa inyo. Last vlog natin ay yung nagsuka nga siya. So January 17 yun, January 17 nangyari. So ngayon January 20 na. So 3 days na rin yung nakaraan. So okay na siya, nakakakain na siya, kumakain na din siya. Kumakain na din siya yung ano, yun, sabi niya. Kumakain na siya at saka magaling na siya. Yun nga lang, doon kasi siguro siya nasira sa kung ano-anong pinapainom ni amo kong babae. Kung ano-anong pinapainom na gamot, siguro na-overdose siya sa mga pinapainom sa kanya kasi ang daming pinapainom sa kanyang mga iba-ibang formula na gamot. So, ayun, nagsuka siya, dalawang bisis. Bali, pagkagabi pala noon, January 18 ulit, January 17, January 18 nagsuka uli siya pero hindi na masyado. So ayun, hindi na masyado akong nahirapan kasi doon na siya, nakatakbo na siya ng lababo sa CR. So doon na siya nagsuka uli. So last na lang yun, January 18 na pagsusuka niya. So ngayon January 20 si ate ang magtitingin-tingin sa kanya doon at ako ay maghahalili. So okay na siya at ayun, minamassage ko na rin siya noong January 18 na yun ng umaga. Minassage ko na siya, or nag-start na uli akong i-massage siya. Tapos January 18, January 18 minassage ko siya. At saka ayun, 2 times a day ko siyang minamassage at ano na din siya, naglalayga na din siya, gumagawa na siya ng ganung mga exercise. So ngayon, at saka kahapon pa nga pala nagpunta kami ng nagpainit kami sa seaside. Doon kami nagpunta ng amo kong babae at saka siya yung alaga ko. So ayun, naka-wheelchair lang, nakaupo siya sa wheelchair kasi hinihingal siya. So ayun, yun yung update ko sa inyo sa aking alaga. Kasi hindi ko alam kasi kung ano talaga yung sakit niya, kung bakit siya naoperahan. Kasi yung inaano niya lagi, tinuturo niya sa akin lagi, kailangan i-massage ko yung dito niya. Kasi ano to simula dito, papunta doon sa may sikmura ang opera niya. So, hindi ko alam kung ano yung kinuha dyan. Sabi kasi ni ate heart daw. Pero narinig ko naman kay amo kong babae, atay. Pero hindi ko sure kung ano talaga. Kaya nahiya naman ako magtanong kung ano yun. Kaya ayun, hindi ko alam kung ano. Kasi itong amo kong babae napaka-reklamador. Parang hindi ba sapat sa kanya yung serbisyo ko sa kanila. Yung gusto niya hard yung ginagawa ko sa pagmamassage. Gusto niya malakas yung pagmamassage ko. Parang ganun. Tapos gusto niya 2 hours pa akong magmassage doon sa asawa niya. Eh, hindi naman normal yung katawan ng asawa niya. Kaya siguro ganun ang epekto kasi gusto niya hard talaga. Eh, nasasaktan yung yung alaga ko kasi ang laki-laki ng keloid niya dito. So pag minamassage ko siya ng madiin na malakas, umaaray siya, masakit daw. Pero yung salita nila, yung sinasabi niya, naiintindihan ko naman. Pero itong amo kong babae, napaka-ano talaga niya, siya talaga yung, sabi ko kay ate, ito talagang amo nating babae ang pahamak talaga yung babae na yan.
Kasi kung ano-ano yung pinapagawa niya sa akin, tapos nagagalit yung alaga ko kasi nasasaktan nga siya. Tapos dun sa mga pagkain, kaya nasisira ang tiyan ng alaga ko kasi kung ano-anong binabago niya yung mga pagkain. Kaya ngayon ayaw na naman niyang kumain ng mga pagkain niya dati, yung kanin at saka yung gulay at salmon. Ayaw na naman niya kasi ano na siya pag kung ano yung naalala niya ngayon, ayun na lang din gagawin niya bukas kasi parang papunta na siya sa pagka-olyani. So, yun yung sinasabi ko kay ate, pahamak talaga tong amo natin na babae. Kasi kahapon sabi niya, pasukin ko daw si sir na natutulog, tapos ganun-ganun ko daw yung dito, kung tanungin ko daw kung okay lang ba. Sabi ko hindi, ayaw nga niya kasi nung wala siya dito, pinasok ko din yung kwarto ng amo kong, yung alaga ko kasi may notes din si amo kong babae na ganun daw ang gagawin ko. Pinasok ko, nagalit sa akin, grabe yung pagkagalit niya sa akin, basta gusto niya akong tuktukan. So sabi ko kahapon kay amo kong babae, hindi, ayaw ko nga pumasok kasi nagagalit siya. Tapos sabi niya, hindi, tatanungin mo lang naman kung okay siya. Nag-uuna lang ako pero sa isip ko hindi ko siya susundin. Tapos sinabi ko kay ate, ito talagang amo natin, sobra talaga to, pahamak. Hindi, okay lang sa kanya na pumasok siya, siyempre asawa siya, hindi yun magagalit na papasok. Ako kasi, isang beses na pumasok ako dyan, may pinagawa siya sa akin na ilagay yung yung parang flashlight na ilalagay dito na para mag-ano daw, circular daw yung dugo. So ayun yung ginawa ko. So grabing galit ng alaga ko, sinundan talaga ako sa kusina at bumuntik na akong tuktukan talaga niya. Galit na galit siya, tapos nag-iiba yung mukha niya, nag-iiba yung mga ano niya kasi nai-stroke siya pa. So pag nagagalit siya, yung ano niya, kamay niya naninigas. So natakot ako doon. So sabi ko, ayaw kong sundin si amo. Nag-uuna lang ako pero hindi, sa totoo lang ayaw ko talaga siya sundin. So hindi ko ginawa yun. Sinabi niya na pasukin ko every 10 minutes talaga daw. Siyempre masisira ang tulog ng aking alaga. Kaya mahirap makisama dito kasi iba-iba yung gusto. Iba yung gusto ng amo kong babae, iba rin ang gusto ng alaga ko. So ayun, sabi ko kay ate, nakaka-stress dito kasi yung hindi ka ma-stress sa trabaho, ma-stress ka sa kanila kasi hindi mo alam kung sino yung susundin mo. So ayun guys, yun yung kaya kaibahan dito sa trabaho ko. Oo, madali lang siya, hindi siya mag-massage ka lang, mag-monitor lang ako ng mga BP, mag-monitor ako ng kung ano yung ginagawa ni alaga ko, yun lang. Pero nakaka-stress, sa totoo lang nakaka-stress kasi yung amo kong babae napaka-OA, para yung baby yung aalagaan mo na lagi na lang i-check mo kung ano ay ito, kasi ang hirap kasi matanda at saka yung nagagalit siya pag mayroon kang tatanong sa kanya, katulad halimbawa tatanong namin kung ano yung gusto mo ba nito, gusto mo ito. Tulad isang araw tinanong ko kung gusto mo ng avocado, para ako nagsalita sa santo na hindi naman ako iniimik. So iniwan ko siya, maya sumunod sa akin, yun daw gusto niya. O ganun lang, sus ko. So ayan guys, salamat sa inyong pagsama. Mahaba na yung ating video. Ayan, update ko kayo kung makapag-vlog pa ako mamaya sa pagkasama ko na yung aking kaibigan. So mag-isa na lang ako, wala na dito si Jerian. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa aking mga vlog. Ayan, nandito tayo ngayon sa aming bahay, sa baba ng bahay namin. Ayan, kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification button at mag-comment na din at paki-share na din. At wag niyong kalimutan na mag-comment ka para makilala ko kayo. Ayan, salamat sa inyo sa pagsama sa akin mga vlog. Thank you so much. God bless you more. God bless you guys. God bless you sa inyong lahat.